Good morning. Ngayon ay August 25, 2022 at ako po ay babiyahe patungong Alabanga, Camarines Sur, dun po sa Maynaga, kung saan ay naroon po ang Nazareno at ako po ay magmimisa mamaya pong hapon. So ito po, hihintay po ngayon yung aking flight schedule, which is 9 a.m. See you po. Boarding na tayo. Punta na tayo na Naga. Hanggang nandun. Good morning. Welcome to Bicol International Airport dito po sa Legazpi. Welcome to Bicol. Po ang Mount Mayon. So 3:30, sakto ang dating ko dito sa St. Peregrine Church at sakto naman kakarating lang ng Nazareno mula sa pagbiyahe mula Basilica sa Quiapo Church. So, ito ang kanyang unang stopover. Dito na po tayo sa simbahan ng St. Peregrine. Dito po sa Calabanga. Ibutang na niya ito ang katuyang disposisyon kahit ang pagkawin. Nandun sa iyo, umawag niya ito ang hawala. Kasi kakawin niya ito nila. Father Russell and Father Paris Street dito sa St. Peregrine, Alabanga. Father Russell naman sa mismo Black Nazarene Parish. Ako po si Reverend Father Douglas Badong. Isang linggo na po nakalipas na mabigyan po ako ng bagong assignment o bagong misyon ay hindi na po ako ang parokyang deacon ng Quiapo Church. Hindi ako po ay nalipat na po sa may Nuestra Senora de la Soledad, Paris. Ito po ay nasa dulo bahagi ng Divisoria. Para ang bagong misyon na iniatang ng Poong Jesus Nazareno sa akin. Pitong taon din kami nagkasama. Of course, kanina mga nagkasama. Pero yung sasabihin na
kung saan ang Nazareno, doon niya ako dinadala. Ibang lugar. At nakita ko na nangyayari po ang mga iba't ibang karanasan ng mga iboto. At kung bakit yung tanong ko noon, bakit ang dami lumalapit sa pong Jesus Nazaret? Nagsimula ako doon sa tanong na anong meron dyan? Nung ako'y makulinang pari, meron ko pong naisip o kaya naman ayoko masahin sa Quiapo. Kasi ayoko yung mga posisyon, lalo na yung mga prestasyon, pag napapanood ko sa video, prestasyon, hindi nga ako maatin yan eh. Hindi nga ako pumunta sa luneta. Pero isang araw, biglang tinawagan ako at sinabi, lilipat ka na sa Quiapo. So, mahirap kasi salutin. No, mahirap salutin, mahirap ipaliwanag. Wes, mararanasan mo mismo. At talaga naman po nasagot ang aking katanungan. Bakit maraming lumalapit sa po Jesus Nazareno? Siya kasi yung nagtatawag. Sabihin naman sa kapatid ninyo, tinawag ka ng Nazareno. Hindi dahil gusto lang natin, hindi dahil trip lang natin, kundi tinawag at ang tumatawag ay ang Nazareno, ang Diyos. Sa iba't ibang sitwasyon natin, sa iba't ibang kalagayan natin, tinatawag tayo ng Nazareno para masagot yung mga tanong natin, yung mga pagdududa natin, at alupin maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. Sabihin natin sa kapatid ko, hindi ka nag-iisa. Huwag mo piliin mag-isa ka. Mahirap yan. Lalo pa sa panahon ngayon, mga depression, mga anxieties natin, kasi para mapakaramdam nila, mag-isa lang sila, pakaramdam nila, wala silang kasama, walang nakatunawa sa kanila. Pwes ngayon, sana mas marinig ko ang ibig ng Nazaret. At tinayon ako ulit ang darawan o imahin ng buong Nazareno. Sabi ko nga po sa Ebanghelyo, pinutuman ng koronang tinig, sinimutan ng kahit ng daming pumupunta sa Quiapo. Sino ba ang nandiyan? Ang nasentro o nasentro dyan o Nazaret. Hindi mo naranasan ko sa loob ng itong taon. Marami ang bawal na ng pag-asa, marami ang naghahanap ng pagmamahal. Kaya yung iba, yung mga kwento, napataan lang yan ng Quiapo. Hindi naman talaga pinintensyon pumunta ng Quiapo. Pero napataan ng simbahan at biglang mayroon kung ano mang naghihikayat sa kanya, pumasok ka. Pumasok ka sa tahanan ko at pagpasok, anong pumupunga doon? Nazaret. So, isa rin lang na yung pakiramdam mo, wala kang kapahingahan, pero yung kagalingan, nakaramdam ka ng papahinga. Yun yung mga kwento, at yun yung mga observan. Dahil nga, pagtingin mo ang imahe ng Nazareno, tingnan mo ang ulit. Kasi hindi ito dahil sa umawa ka, hiwakan mo, tapos biglang himala. Pagkakataon mo, mapag-himala ang buong Nazaret. Pero ang imahe na yan ng buong Jesus Nazareno, kapag tinignan mo, nalagigit kung ano yung kakulangan mo, o ano yung pangangailangan mo, masasagot mismo na. Sabihin natin sa kapatid nyo, mahal ka ng Diyos. Yan. So, ang imahe ng buong Jesus Nazareno ay palatandaan o tanda na
Bakit? Sa hirap ka naman yan. Tinutungan ka ng corona, pinasang yung krus. Tanda ng pagmamahal. Yung pagmamahal na handang akuin ang anumang paghihirap mo. Hanggat nakikita ninyo ang imahe ni Jesus na may pasalubos o nakapako sa krus, isa lang ang sasabihin niya sa atin, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo. Sabihin nga ulit, mahal ako ng Diyos. Lalo na, hindi ka basta yung hahawak ka dyan, tapos gusto mo, answer prayer na, gusto mo, bumalik ka na agad. Hindi pa kasi doon. Hindi pa doon ang gusto niya iparamdam sa iyo, ibigay sa iyo. Kaya matapos ang ilang taon, muli nagpapalik ang imahe ng Nazaret. Pero yung unang pumunta dito, nandun pa tayo. Yung tent pa, diba? May maliit na chapel, kahoy, tapos yung session, nakatawag lang tayo doon. Pero ngayon, ayos na yung tahanan. Jesus, ano ba yung ano ba? Totoo may biyaya. Pinabayaan ba tayo ng Diyos? Pinabayaan ba kayo ng Diyos? Pero kailangan lang kumilos. At ang papakilos sa atin, yung pagmamahal natin. Ay, hindi pwede mo wala ng pagmamahal. Pwede nyo muna. Sabihin nyo nga, pag-ibig. Pangalawa, pag-ibigin mo ang imahe ng Nazareno, bakit marami pumupunta sa Quiapo? Dahil nakarinig sila ng tawag ng Nazareno at nang pagmasdan ang imahe ng Nazareno na mubusap ito na may pag-asa. Sabihin nyo nga po, pag-asa. Hindi tayo susukuan ng Diyos. Kaya huwag kang sumuko. Yan pong forma na yan, hindi lang po basta nakaluhod yan o nakaluhod yan. Sa bigat naman ng Rosemary, talaga makapaluhod ka. Pero yan po ang imahe na tatayo at tatayo yan, handang tumayo ulit, ilang beses man yan matapa, ilang beses man yan makaluhod. Pero baka kinakailangan ay luluhod na. Sa mga pagluhod natin ay bagong lakas para bumangon ulit, babangon tayo ulit. May dahilan ang pong Nazareno para bumangon. At yun hindi dapat mawala sa atin. Nag-COVID man tayo, bumagsak man ang negosyo mo, nawalan pa man ang trabaho, binagyaman ang mga pananim mo, marami pa rin dahilan para bumangon ulit. Sabihin nga sa pagkain nyo, gising na. Patulog na. Sabihin nga sa pagkain nyo, may pag-asa pa. Hindi ba rin mo wala ng pag-asa? Kung wala ng pag-asa, wala na talaga. Kakamatay na. Hindi pwede. Sino pangahawa ka talaga natin? Bawat pagkera, tututusin ko, hindi na basta, ay, hindi wala yung kahoy, hindi wala. Hindi, nabuhayan ka ng pag-asa. Lumakas ang loob mo, kaya nag-kursi ka ulit dahil sa pagdamit mo sa Nazareno. Kaya mamaya, pagkawag nyo, pero yung pa rin kayo. Paghawak nyo, wala pa rin kayong meeting. Paghawak mo, hindi ka pa rin babalikan ng asawa mo. Pero meron ka ng lakas ng loob para magpatuloy sa buhay. Kapag nakapanood ka na ulit, kaya paalala mo na galing ito sa Diyos. Nagtinunan tayo. Yan ang
Yan ang panglayo din naman ng Kristo. Tayo po ay uli maibalik sa Diyos. Makakabalik na tayo kapag umapit tayo sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang pag-asa. Tayo po ay ganyan.